Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nating gawin sa nalalapit na holiday season. Ngayon po ay gagawa tayo ng pinadaling rellenong bangus. Kahit po hindi tayo masyadong expert sa paggawa ng relleno, ito po ay kayang-kaya nating gawin dahil hindi na natin kailangang mag-debone sa ipakikita ko sa inyo na paggawa ng rellenong bangus. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 2 pirasong bangus. Nasa inyo po yan kung ganong kalaki yung gusto nyong lutuing relleno. Pero ito po yung kagandahan nating ganitong size yung kagandahan nating lulutuin. Ito po ay nabibili lamang sa palengke. Ready na po ito na boneless bangus. Kung wala naman po ay pwede kayong magpa-boneless sa palengke. Meron din po ito sa supermarket. Gagamit po tayo ng kalahating kilong pork giniling, isang malaking carrots, isang malaking sibuyas, bawang, 1 tablespoon pickles, 100 grams na pasas, isang bell pepper, 100 grams na green peas, 4 tablespoon na oyster sauce, sugar, pambalansi ng lasa. Nasa inyo po iyon kung gaano ka-sweet yung gusto nyo. 2 eggs. Ito po yung ating mga pampalasa, 2 teaspoon pamintang pino, salt, at saka po powder seasoning. All-purpose flour, 2 boiled egg, at syempre po itong dahon na ating gagamitin sa pagpiprito. Okay, ngayon po, umpisahan po muna natin yung pagtatanggal ng laman ng bangus sa kanyang skin. Okay, umpisahan na po natin. Ngayon, tatanggalan na po natin siya ng laman. Ingat lang po tayo sa pagkayod para po hindi hindi masira yung balat ng bangus. Ayan, ganyan lang po yung ating gagawin. Dahan-dahanin lang po natin para po hindi masira yung balat ng bangus. Ito pong tiyan ng bangus, pwede na pong hindi natin tanggalin. Ayan, okay na po ito. Natanggal ko na po lahat yung laman ng ating bangus at natira na lang po yung balat. Ito pong gitna na taba ng bangus, nasa inyo po iyon kung gusto nyong tanggalin. Pero ako po itinira ko. Ayan. Okay, tapusin lang po natin. Okay, ngayon, heto na po yung ating balat ng bangus. Atin lang pong liligyan ng soy sauce. Ayan. Kalamansi. Ayan, nilagyan ko lang po ng 3 kalamansi at saka half teaspoon na paminta. Mimix lang po natin. Ayan. Ibabad lang po natin habang tayo po ay naggigisa o nagluluto ng palamanya.
Ayan, ayan, ito pong ating bangus nga pala ay ating pinakaliskisan. Okay, ngayon, umpisahan naman po natin yung pagpapakulo nga pala noong laman ng bangus. Ayan, ngayon po, naglagay po tayo ng tubig sa ating pan. Medyo lang po painitin natin bago natin ilagay yung ating bangus, yung laman ng bangus. Pagka po ganitong kumukulo na, ilagay na po natin itong ating hinimay na bangus. Ayan, atin lang pong lutuin. Ayan, mabilis lang po itong maluto. Siguro mga 3 minutes ay okay na po ito. Ayan, pagka po ganito, luto na po ito. Atin na pong patayin yung ating apoy after 3 minutes. Ayan. Ayan, natin lang pong patuluin bago natin himayin. Okay, ngayon, heto na po yung ating laman ng bangus. Atin lang pong mumunlayin. Ayan, dahil mainit pa, gumamit na tayo ng tinidor. Ayan, ganyan lang po gagawin natin hanggang sa matapos. Ayan, ngayon matapos po nating munlayin itong laman ng bangus, umpisahan na po natin yung pagluluto. Lagay po natin ng bawang. Ayan, hintayin lang natin mag light brown. At isusunod na po natin itong ating sibuyas. Yung pong sibuyas, kahit po anong kulay ay pwede. Okay, sama po natin paggigisa itong ating bell pepper para po talagang lalong lumabas yung kanyang aroma. Mas masarap po yan pag ginigisa. Lagay po natin itong ating giniling. Ayan, gisa-gisahin lang po natin hanggang mag light brown yung ating giniling. Ayan, habang ating pong ginigisa, ilagay na po natin yung mga pampalasa. Yung pong asin, nasa inyo po iyon na kung gaano yung, siyempre po nasa panlasa nyo yun. Ayan, pagka po ganito, medyo lang po at anuhin pa natin yung kanyang sariling juice. Medyo po anuhin pa natin. Tiyuin pa natin ng bahagya bago natin ilagay yung mga ingredients. Ngayon, lagay po natin itong ating carrots. Green peas. Itong ating pasas. Haluin lang po natin. Sugar, 1 tablespoon. Pambalanse lang po yan ang lasa. Ayan. Yung pong alat, nasa inyo po yun na, panlasa. Ito po yung ating minunlay na laman ng bangus. Ito po yung natirang pampalasa. Itong oyster sauce.
Okay, ngayon, patayin ko na po yung apoy. Lagay po natin tong ating harina. Ito po kasi, ang purpose po nito, para po magdikit-dikit yung ating giniling. Itong ating pampalaman sa bangus. Ayan, lagyan po natin ng 2 itlog. Ayan, patay na po yung ating apoy. Ayan. Ayan, lagay na po natin lahat yung ating harina. Siguro po ay yung harinang aking nilagay ay 2 tablespoon. Ayan, makikita nyo naman po pagka po yung ating pampalaman nagdikit-dikit na, okay na po yun. Ayan, pagka po ganyan. Para po mas maganda siyang ipalaman at magandang hiwain. Ayan, mix lang po nating mabuti at atin pong palamigin bago natin ipalaman. Okay, ngayon, habang atin pong pinapalamig tong ating napakasarap na palaman, atin po lang susunugin, idadarang yung ating dahon para po mas matibay. Okay. Ayan, ngayon, atin na pong idarang o painitan itong ating dahon kasi po magiging mas matibay po pag ating paiinitan yung ating dahon. Ayan, ganyan lang po. O di po ba, napakadali lang gumawa ngayon ng rellenong bangus. Hindi na po kayo magtatanggal-tanggal ng tinik kasi po ay natanggalan na sa palengke. Ayan, pwede nyo naman pong, kasi mahirap syempre, babalutin Ayan, madali naman po kahit ganitong mahaba. Ayan, ganyan lang. Baka po, huwag nyo pong susunugin yung dahon kasi po lulutong po iyon. Ganyan lang po, ayan, para po maging mas makunat siya. Pagka po ganito, okay na po ito. Ngayon, uumpisahan na po natin yung pagpapalaman ng ating relleno. Ayan, ngayon, heto na po yung ating naluto na pampalaman sa bangus. At heto naman po yung ating tinanggalan ng laman, yung pong balat ng bangus na ating binabad. Ngayon, malamig na po itong ating niluto. Ngayon po, pwede na po natin itong ipampalaman. Ayan, syempre po, maganda at masarap, maraming palaman. O di po ba, easy po itong style na paggawa ng relleno na to. Hindi na po tayo magtatanggal ng tinik. Sa pagtatanggal lang po ng tinik, talaga nga abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan, busugin po natin sa palaman dahil siyempre okay, ngayon, ilagay po natin tong egg. Ayan. Ayan, masarap po syempre, busog sa palaman. Ngayon, atin lang pong ibibilot ng dahon. Ayan.
Ayan, ganyan lang po. Siyempre po, tatalian natin yan. Ayan, ito pong aking pangtatali ay yarn. Ayan, ganito lang po. Tatalian po natin itong magkabilang dulo. Ayan. Next po, ito namang ating buntot. Ayan, ganyan lang po. O, diba? Tali pa po natin yung isa at baka makawala. Ayan, heto na po. Nabalot na po natin ang dahon. Ngayon, umpisahan na po natin yung pagpiprito. Ayan, pagka po ganitong mainit na yung ating mantika, ayan, ilagay na po natin. Ayan, pagka po nakita na nating mapula na po yung dahon sa ilalim, atin na pong bibilin yun. At ang ating pong apoy, nasa high heat. Kung malakas po yung apoy nyo, pwede po natin ilagay sa medium to high heat. Ayan, okay, babalik po ako pagka po mapula na yung kabilang side. Ayan, ngayon atin pong bilinin. Ayan, hintayin lang din po natin maging ano ang dahon. Ayan, sigurado na pong luto yan dahil makapal po yung dahon ko. Talaga para po hindi masunog yung loob ng ating relleno. Ayan, hintayin lang po natin ulit. Siguro mga 7 minutes to mga ganun po ay yung ating bawat side. Makikita naman po natin pagkaluto na, pwede po nating silipin ng bahagya. Kung hindi pa, tuloy lang po yung pagluluto. Ayan, heto na po, hanguin na po natin. Ang ating pong apoy ay nasa medium to high heat. Ayan, kung napansin nyo po, meron pa pong dahon. Ngayon, nakalimutan ko po kung magluluto po kayo, yung pong dahon, bago natin bilutin yung ating relleno, pahiran po natin ng oil. Kasi po eto medyo po nanikit. Hihiwain ko na po dahil pwede naman pagkakakainin na at saka po natin tanggalin yung dahon. Hala naman pong problema. Kaya lang po kasi pag pinilit kong tanggalin, masisira po kasi yung ating balat ng bangus. O pero tingnan nyo naman, di ba? Napakaganda ng loob. Pagka po kakainin na natin, atin pong tanggalin yung dahon. Napakaganda ng loob. Ayan, heto na po. Inuulit ko po, huwag nyo pong kalimutang pahiran ng oil yung ating dahon para po hindi siya manikit. Eto po, ayan nakita nyo, hindi ko nasimot yung dahon. Nakalimutan ko po kasi. Ngayon, nasa inyo po yun. Kung gusto nyo may kaliskis, pwede din. Pero, kung tatanggalan nyo ng kaliskis, oil lang po yung katapat. Nalimutan ko lang pong lagyan ng oil. O paano po? Heto na po ang napakasarap nating relleno na pinadali lang. Hindi na tayo magtatanggal ng tinik.
talaga naman pong napakabilis lang gawin. O di po ba? At iyon na iyon din po naman ang lasa. Gawin nyo na po ito at isa na namang masarap na recipe para sa ating darating na holiday season. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, wag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Babush!